Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Diaz. Ito po ang aking Day 106 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ano ang kahulugan ng Lord and Savior. At ang topic ko ngayon ay evangelism. Sabi po dito, yung topic na evangelism is the proclamation of the gospel to unbelievers. The word comes from the Greek, which means to announce good news. It is not just an optional task. It is the joyful duty of every believer to share the message of Christ's life, death, and resurrection to a world in desperate need of salvation. The main goal of evangelism is to submit the nations under the lordship of Christ. At ang Bible verse po na matagpuan sa Second Peter chapter 1 verses 11. For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Sapagkat sa ganitong paraan ay masagana ibibigay sa inyong pagpasok ng walang hanggang kaharian sa ating Panginoon at tagapagligtas na ni Jesucristo. At ang teachings ko natin ngayon ay Biblical Evangelism. Number 1 po, it is incarnational, not merely intellectual. Number 2, it is earthward, not merely heavenward. Ito po, yung patungkol po dito yung tinutungkol po dito yung sa earthward. Kasi pag sinabi earthward, ang patungkol ito sa ating earth, and heavenward naman po sa langit, sa heaven. Ito yung earthward natin na tinutungkol. Number 3 po, it is about lordship and not worthy about salvation. Ito po, lordship, ibig sabihin ko yung lordship yung pag-ano po sa atin ng ating Panginoon yung teachings po sa atin ng Panginoon at yun po yung dapat natin gawin. Yun po yung lordship na nagiging way natin na nagiging guide natin siya upang sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Application naman po. Live worthy of the gospel of Christ po. Mamuhay po tayo na ayon sa salita ng ating Panginoon kung paano gusto niya mamuhay ang isang tao ay dapat ganoon tayo na mamuhay. At siya yung magiging guide natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Yung guide niya ay mapupunta tayo sa tamang kaparaanan, sa tamang pamumuhay. Number 2 po, share the earthward gospel of the Lord. Ito po, share po natin yung earthward. Share po natin yung salita ng ating Panginoon na i-spread po natin siya. Huwag natin siyang sarili ko. Spread natin siya sa napakaraming tao. Siyempre, unahin mo natin sa ating mga pamilya, sa mga nakapaligid sa atin. Sila muna yung pag-share natin. Tapos, eventually, habang tumatagal, i-share natin sa nakakaraming tao. Kung sa ganun maraming nakakaalam ng salita ng ating Panginoon. Number 2. Number 3 po, lastly, evangelize all area of life under the lordship of Jesus Christ. Ito po, i-announce po natin yung good news sa ibang tao na i-spread natin yung salita ng ating Panginoon. I-spread natin yung good news sa kanila kung paano kumilo sa ating Panginoon sa ating buhay upang sa ganun ay maging way tayo upang maging way tayo upang makilala nila ang ating Panginoon. I-share natin yung good news sa kanila kung paano tayo ginagawa at paano kumilo sa ating Panginoon sa buhay natin, kung paano tayo laging binibless at pinapatawad palagi at inililigtas tayo sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Now, evangelize all areas of life under the lordship of Christ. And yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana pamintulungan kayo
huwag mo tutong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.